Makapangyarihan ang mga lamang lupa na tulad ng maligno. Anumang sandali, maaaring magsabog ng lagim sa mga tao, lalo pangat kahindik-hindik ang anyo. Ano ang maaaring mangyari kapag ang nakapangingilabot na mukha ng lamang lupa ay maging kahawig ng isang tao na anak ng maligno? Adoy! Ano yan? Ano bang nangyayari sa'yo? Tama na nga yan. Ano bang ginagawa mo? Tama na. Tama na. Bakit ka nagbabasag ng mga basyong bote rito sa likod ng ating bahay? Bakit ba? Kasalanan niyo eh. Anong kasalanan ko? Dahil sa inyo kinukot ka ako. Iniiwasan ako ni Diana. Si Diana? Yung anak ng kaibigan ko si Pura? Oo. Kagagaling ko lang sa kanila. Oh. Dinalan ko siya ng bagong pitas na mga bayabas at mangga na pinaghirapan ko pang akyatin sa mga puno doon sa bukara ng gubat. Pero hindi niya tinanggap ang mga pasalubong ko sa kanya. At nagsabihin ko sa kanya gusto ko siyang ligawan. May gusto ka kay Diana? Matagal na akong humahaga sa kanya. Dahil maganda siya. At magiliw naman siya sa akin ng mga bata pa kami. Pero ngayon mga dalaga at binata na kami. Nagmalaman niya gusto kong maligaw sa kanya. Pinagtawanan niya ako. Oy, At bago niya ako iniwasan, nilait niya ako mula ulo hanggang paa. Kung alam na lang niyang maniligaw ako sa kanya, sana hindi na siya nakipagkaibigan sa akin. Dahil sa mukha ko na mukhang maligno. sinabi sa'yo ni Diana ang ganun? Paulit-ulit niyang sinabi sa akin. Nakakakilabot daw mukha ko. Kaya dapat daw mahiya ako sa sarili ko. Wala raw akong karapatang maligaw sa kanya dahil alangang-alangan ako sa ganda niya. Alangan ang gaya kong mukhang lamang lupa. Bakit ako ang... Bakit kayo ang sinisisi ko? Bakit dahil sino pa bang iba? Sino pa bang may kasalanan sa pagkakaroon ko ng ganitong uri ng mukha na nakakakilabot? Kundi kayo! Dahil kayo ang aking ina! Adoy, anak... Kung hindi lang sabi niyo sanggol pa ako nang mamatay ang itay ko. Dalawa sana kayo sinisisi ko. Dahil walang iba kundi kayo mga magulang kong may kasalanan. Adoy! Kaya nagkaroon ako ng mukha na isang maligno. Kayo mga magulang kong may kasalanan. Kayo! Ay, anak, tama na! Tama na! Kayo! Ano, Diana? Gustong manligaw sa'yo ni Adoy? Yun ang sabi niya, Chris. Kanina nanggaling siya dito sa amin eh. Pero tinaway ko agad. Bago ka dumating, para hindi na siya makapanligaw sa akin. Hindi mo ba sinabi sa kanya na may nobyo ka na? Sinabi ko. Oh. Bago ko siya iniwasan at pinagtabo yan, sinabi ko na sa kanya na meron tayong relasyon. At nilait-lait ko nga siya eh. Ano? Oo, dahil hindi na siya nakutya sa sarili niya. Sa ganda kong ito, liligawan niya ako, mukha siya maligno. Hindi mo na sana siya nilait pa? Dapat lang yung ginawa ko sa kanya. Para hindi na siya magtangkal lumapit pa sa akin. Diana. Dahil makita ko lang ang kababata natin yun, Chris. Kinikilabutan na ako. Nakakakilabot talaga yung mukha ni Adoy. Parang anak ng maligno. Adoy,
Anak ka ng maligno. Anak ako ng maligno? Lola Sabel? Oo. Pinaalam ko na sa'yo para hindi mo na usigin at sisihin ang iyong ina. Dahil walang kasalanan ng anak ko, kaya ipinanganak kang nakakapangilabot ang mukha. Hindi. Totoo, Adoy. Noong dalaga pa ang inay mo, pinagsamantalahan siya ng laman lupa. At ikaw ang naging bunga. Kaya nagkaroon ka ng dispalinghado at nakakakilabot na itsura. Anak ka ng laman lupa. Anak ka ng isang maligno. Hindi! Hindi! Adoy, Anong ginagawa mo rito sa aming kaingin? gusto ko lang humingi ng paumanin sa'yo. Malaki talagang atraso mo sa akin, Chris. Wala akong nagagawang kasalanan sa'yo. Alam mong malapit ako kay Diana. Si Diana nga ang dahilan kaya lumapit ako sa'yo eh. Gusto kong humingi ng paumanin sa'yo para sa kanya sa ginawa niyang panlalait sa'yo. Hindi niya ako lalaitin at iiwasan kung hindi mo ako kinaribal sa kanya. Adoy, hindi ko kasalanan. Hindi namin kasalanan ni Diana nagkagustuhan kami na naging magkarelasyon. Akala ko ba kaibigan kita? Oo. Pero trinaydor mo ko. Hindi, Adoy, hindi. Traidor ka! Gugulpihin kita! Ayop ka! Huwag malikot. Hayaan mong lagyan ko ng gamot ng mga sugat at pasa sa mukha mo. Ayop na Chris yun. Palibasa maskulado siya at patpatin ako. Kaya nang suntukin ko siya at paulan na ng maraming suntok, gumanti siya ng mas marami. Ginulpi niya ako. Pero ayon sa kapitbahay na nagkwento sa akin, ikaw daw ang nakita niyang unang nanakit sa kaibigan mo. Di ko na ho kaibigan ng traidor na Chris na yun. Anak, Patong-pato ng mga kasalanan niya sa akin. Inagaw niya na sa akin si Diana, ginulpi pa niya ako. Kaya gaganti ako sa kanya. wag anak. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, talagang gaganti ako sa Chris na yun. Diana. Anong ginagawa mo dito, Adoy? Nakita ko naglalaba ka rito sa tabing ilog, kaya O bakit ka lumapit? kahit nasaktan ako sa pandalait mo sa akin, mahal pa rin kita. Lumayo ka nga sa akin. Matapos kong mabalita ang inaway mo si Chris. Alam mo, lalo mo kong binigyan ng dahilan para iwasan ka. Huwag ka naman sanang umiwas sa akin. Pag hindi ka lumayo, ako ang alis dito. Diana, nakikiusap ako sa'yo. Huwag ka nga lumapit sa akin. Ayoko na makita ka at saka makausap. Diana. Mukha ka maligno. Mukha ka maligno. Pagsisisihan mong panlalait mo sa akin, Diana! Pagsisisihan mo! Diana, hindi mo dapat nilait na naman si Adoy. Sinadya ko talaga yun, Chris. Para nga hindi na siya lumapit sa akin. Kawawa naman siya. Maaawa ka dun? Sinaktan ka niya nung isang araw? Nagsisisi nga ako at pinatulan ko siya. Kulang pa nga yung ginawa mo sa kanya. Ano? Dapat binugbog sarado mo yun para hindi na makalabas ng bahay. Huwag naman. Kaibigan natin siya. Dati, kaibigan natin. Dahil nga madalas siya magbigay ng kung ano-anong prutas sa atin. Oo nga, lalo na sa'yo. Pagkatapos niya ligawan ako, hindi ko na siya tinuturing na kaibigan. Diana, akong nag-aalala sa'yo . Ano? Bakit ka mag-aalala sa akin? Bago ka mo nakalayo kay Adoy sa ilog, nagbanta siya sa'yo, di ba? Oo. Pagsisisihan ko daw yung panlalait ko sa kanya. Baka kung anong gawin niya sa'yo. Hindi naman ako natatakot dun. Diana. Huwag magkakamali ang Adoy na yun. Nagawa na ako ng hindi mabuti. Malilintikan siya sa akin. Kahit na babae lang ako, talagang lalabanan ko siya.
Adoy, gabi na. Alis ka pa? May pupunta lang po ako, Nay. Matulog ka na lang at maaga ka pa mag-aasikaso ng mga pananim natin sa kaingin bukas. Hayaan mo nang lumabas ang anak mo, Perla, at maglibang. Nay. Sige o, Nay. Lola, tutuloy na ho ako. Ay, Inay, Ang gaya ni Adoy na nabigo sa pag-ibig, dapat lang maglibang para makalimutan niya ang kanyang kabiguan. ang inaalala ko ho, baka mapaaway na naman ng anak ko. Malamang hindi na. Dahil nabugbog na siya. Nagtanda na. At saka isa pa, kapag ikinulong mo siya sa bahay, baka maburyong na naman siya. Pero saan ho kaya pupunta si Adoy? Malalim na ang gabi. Saan ho kaya? Sabi ni Lola Sabel, nung dalaga pa si Inay, dito siya sa gubat pinagsamantalahan ng maligno. Dito sa kung saan siya mag-isang nangunguha ng mga kahoy na panggatong. At kaya naparito ako ngayong gabi. Kung totoo ngang anak ako ng maligno, hindi manganganib ang buhay ko sa lugar nito. Kaya malalaman ko ngayon kung totoo nga ang ama ko ay isang laman lupa. Maligno! Maligno na aking ama! Magpakita ka sa akin! Nasaan ka? Maligno! Maligno! Ano itong lumabas sa likod ng puno? Isang maitim at mabalahibong lalaki. Isang maligno ang mukha at kamukha ko? Bakit po ko tinawag, Adoy? Kilala mo ako? Kilala kita. Dahil ikaw ay aking anak. Maligno? Itay? Bakit ka tumawag sa akin, Adoy? Bakit gusto mong magpakita sa akin? Bakit, anak? Bakit? Maligno? Aking ama? Salamat, Adoy. Salamat. Kinikilala mo ko na yung ama. Salamat din. Dahil kinikilala mo akong anak. Kahit hindi mo ako kauri. Hindi ka maligong kagaya ko. Isa akong tao. Oo. Isa kang tao. Ngunit dugo ka ng aking dugo at laman ng aking laman. Kaya magkamukha tayo. Ama. Mula pa sa iyong pagkabata, palihim na kitang sinusubaybayan. Hindi lamang ako nagpapakita o nagpaparamdam sa iyo. Ngunit masaya ako na naparito ka sa gubat at nagkausap tayo. Ikaw, anak, masaya ka rin ba? Napaluha ka ba sa tuwa dahil nagkita tayo? Napaluha ako sa malaking sama ng loob. Aking amang maligno. Masama ang loob mo sa akin. Hindi. Masama ang loob ko sa nang api sa akin. No. Sinong nang api sa'yo? Aking anak. Isang kapwa ko tao. Tao? Oo.
Sinaktan niya ako. Inagawan ng minamahal. At muntik niya ng pinatay. Adoy, Naapi ako, aking ama. Aping-api ako! Perla, matulog na tayo. Hindi ho ako makatulog, Inay. Uuwi rin si Adoy. Hindi ako makatulog dahil sa pag-aalala sa anak ko. Kundi dahil sa ginawa niyo. O bakit? Ano bang ginawa ko? Bakit niyo sinabi kay Adoy ang totoo? Na siya ay anak ng maligno. Yun ba? Pinakiusapan ko na ho kayong ilihim natin sa kanyang lahat. Paanong hindi ko papaalam kay Adoy ang totoo? Ikaw ang sinisisi niya sa pagkakaroon niya na mukhang nakakapangilabot at dispalinghado. Kayong hindi mo naman kasalanan ang naging kapintasan niya. Nagkaanak ka na mukhang maligno dahil pinagsamantalahan ka ng isang naman lupa. Sa palagay niyo, matatahimik si Adoy sa nalaman niyang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Ang mahalaga, hindi kanya sisisihin pa. Pero Inay... Perla, tama lamang na malaman ni Adoy ang totoo. Para hindi na siya maligaw pa sa kahit kaninong tao. Dahil walang taong magmamahal sa gaya niyang mukhang maligno. Wala. tumawag ka na, Adoy. Hindi ko po maiwasang hindi mapaiyak, aking ama. Ayokong makita kang naghihirap ng kalooban. Naapi ako. Api-api. Wala akong magawa laban sa taong nanakit at muntik nang pumatay sa akin. Dahil maskulado siya at malakas. Samantalang ako, patpatin at isang mahina. Naapi ka. Dahil wala kang kapangyarihan na kagaya ko. Pero makapangyarihan ako, Adoy. Aking amang maligno. Sabihin mo kung sinong nang-api sa'yo at ipag-iganti kita, anak. Ipinangangako ko sa'yo. Matitikman ng tao ng api sa'yo ang bagsik ng kapangyarihan ng isang maligno. Diana! Sandali lang. Kulit mo talaga, Adoy. Huwag kang magalit sa akin. Nakakainis ka eh. Wala naman akong masamang balak sa paglapit ko sa iyo. Anong wala? Nung huli tayong mag-usap, di ba pinagsabihan mo ko, magsisisi ako sa panlalait ko sa'yo? Nasabi ko lang yon dahil sa sama ng loob ko sa iyo. Malay ko ba, kung may binabalak kang masama sa akin? Hindi ko naman maatim na gawang ka ng masama. Dahil mahal kita. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo? Huwag ka nang lumapit pa sa akin at manligaw. Sabihin mo nga sa akin, Tiana. Ano bang dapat kong gawin para mapalapit ako sa puso mo? Alam mo kung ano ang gusto kong gawin mo. Ano? Sige, sabihin mo sa akin. At lahat gagawin ko, mahalin mo lang ako. Baka matay ka. Tiana? Kapag patay ka na, hindi na kita makikita pa. Naalibad ba lang kasi ko dyan sa kakilakilabot mong mukha? Kakakilabot! Kakapandiri pa! Yeah. Napakasakit mong magsalita, Diana. Sige. Hindi na ako muli pang lalapit sa'yo. Pero kakainin mo ang lahat ng masasakit na salitang binitiwan mo sa akin. Dahil mangyari na ang mangyayari. Hindi ako papayag na mabigo sa'yo. Isang araw, babagsak ka rin sa aking mga kamay. Sa mga kamay ng katulad ko na mukhang maligno. Kaya pala pagdating mo dito sa burol, hindi may drawing ang mukha mo, Diana.
Nagkita na naman pala kayo ni Adoy habang paparito ka. Ay, pwede ba? Huwag na natin pag-usapan yung mukhang maligno na yun, Chris. Ayoko masira ang araw ko. Huwag ka nang sumimangot at baka mabawasan ang ganda mo. Yung magandang tanawin na lang dito pag-usapan natin para hindi masayang yung pamamasyal natin. Okay. Tingnan mo. Ang ganda ng malawak ng bukirin na natatamnan ng mga palay, di ba? Ang tungkol sa atin ang pag-usapan natin. Ano? Wala naman tayong problema. Diana, ayokong maagaw ka pa sa akin ng iba. Kaya pag-usapan na natin kung kailan tayo pakakasal. Pakakasal na tayo? Payag ka ba? Mabuti pala. Naisipan kong palihim na sundan si Diana. Oh, sige, Chris. Payag na ako na makasal tayo. Okay. Pag-usapan na natin. Oo. Ngayon, nalaban ko na balak na nila ni Chris na magpakasal. Pero hindi ako papayag. Natuluyan kang maagaw sa akin ng ibang lalaki, Diana. Titiyakin kong hindi matutuloy ang kasal niyo ni Chris. Hindi ka makakapag-asawa ng ibang lalaki sa tulong ng aking amang maligno. Amang maligno, salamat at nagpakita ka uli sa akin. Masaya ako na nagbalik ka uli dito sa gubat at muli tayo nagkita at away. Sinabi mo sa akin na ayaw mong maapi ako. At nangako ka na ipaghihiganti mo ako sa taong nang api sa akin. Gagawin ko yan, aking anak. Patunayan mo ang akong maligno. At away. Ituturo ko sa iyo ang taong nang api sa akin para maipaghiganti mo na ang aking kaapihan. Para maipaghiganti mo na ako ngayong gabi. Bitiwan mo akong maligno. Hindi ko na patatagalin ang buhay mo na Aray ko. Amang maligno! Patayin mo na siya! Susundin ko ng utos ng anak ko. Huwag. Tuturugin ko ng katawan mo. Papatayin na kita. Wag! Wag, maligno! Huwag mong patayin si Chris! Wag! Inay, umalis kayo rito! Hindi! Hindi, Adoy! Mabuti't naisipang kung sundan ka nang umalis ka sa bahay. Dahil nag-alala nga ako, baka gumawa ka ng masama. Mabuti na abutan kung hindi pa nasusunod ng iyong amang maligno ang utos mo sa kanyang patayin si Chris! Maligno, wag! Naapi ang ating anak. Wag mong sundin ang gusto niyang mangyari. Hindi ko papayagang maapi ang anak ko. Kaya ipaghihiganti ko siya sa nang-api sa kanya. Wag! Amang maligno! Huwag mong pansinin ang inay ko! Maligno! Nang pagsamantalahan mo ako, tinanong mo ako kung anong dapat mong gawin para mapatawad kita. Dahil ayaw ko ang paggalit ka sa akin habang buhay. Dahil sa naging kasalanan ko sa iyo. Mapapatawad kita kung hindi mo susundin ang utos ng anak ko. Oo, patatawarin ko na ang malaking kasalanan mo sa akin. Pero wag mong sundin ang anak ko. Wag mong patayin si Chris. Ano, Chris? Muntik ka nang napatay ng maligno Oo, kagabi. Diana. Kaya naparito ako sa inyo ngayong umaga. Muntik na ako napatay ng maligno dahil sa utos ni Adoy. Paano nautusan ni Adoy ang maligno? Anak pala siya ng laman lupa. Sabi ko ni. Tama pala yung hinala ko. Hindi pang karaniwang tao si Adoy. Kaya pala kakilakilabot ang mukha niya. Susundin na ng maligno si Adoy. Napatayin sana niya ako kung hindi dumating si Aling Perla. Ang nanay ni Adoy? Oo, si Aling Perla ang nagligtas sa buhay ko. Dahil nagkasala, pinagsamantalahan pala siya ng maligno. Kaya nagkaanak siya ng gaya ni Adoy na mukhang alaman lupa. Salamat. Sakit pa rin. Nailigtas ka ni Aling Perla, no? Oo, nakaligtas ako sa tiyak ng matayan. Pero si Adoy, kitang-kita ko, nanlilisik ang mga mata niyang
Nakatingin sa akin Oh, habang papalayo ako para umuwi. Chris? Diana, galit pa rin si Adoy. Galit na galit pa rin siya sa akin. Nay, huminahon ho kayo. Hindi ko maiwasang hindi magdabog. Dahil nagkita pala kayo kagabi na maligno nagsamantala sa'yo nung dalaga ka pa. Oho. Dahil nagkakilala na sila ni Adoy. Kaya nauutusan ng anak ko ang kanyang amang maligno. Napapatay sana kay Chris kung hindi ko naawat. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Mahimbing ho ang tulog niyo nang umuwi kami ni Adoy. Uy, sana ginising mo ko. Nay, Kung nalaman ko lamang na buhay pa ang maligno nagsamantala sa'yo, ang laman lupa na ama ni Adoy, hahanapin ko siya. Maghihiganti ako sa kanya. Inay, Alam mong suko sa langit ang nitkit ko sa maligno, Perla. Dahil sa ginawa niyang pagsasamantala sa iyo, nagkaanak ka ng kakilakilabot ang muka. At namatay ang itay mo dahil sa paghahangad na mapatay ang malignong yon. matapos ho akong pagsamantalahan ng maligno, hinanap siya ni Itay. Hinabol lang taga, kahit sa gilid ng burol. Kaya nahulog sa matarik na bangin si Itay, na kanyang ikinamatay. Bago nahulog sa bangin ng itay mo, nakita kong nataga niya ang laman lupa. Kaya inakala kong patay na malignong yon. Pero buhay pa pala siya. Buhay pa ho siya't nagkakilala sila ni Adoy. Pagbabayaran ng malignong yon ang ginawa niyang pagsasamantala sa iyo. At ang pagkamatay ng itay mo dahil sa kagagawa niya. Lola Sabel, huwag na ho kayong magalit sa aking amang maligno. Kailanman, Adoy, hindi mapapawi ang nikit ko sa laman lupang ama mo, Adoy. Mabait naman ho siya sa akin. Mabait siya sa iyo dahil anak ka niya. Kalimutan niyo na ang naging kasalanan niya kay inay. At sa lolo ko. Hindi. Lola Sabel, Sabihin mo kung saan ko matatagpuan ang malignong ama mo. At papatayin ko siya, Adoy. Papatayin ko ang ama mong maligno. Chris, Kung maaari nga lang sana, dito na ako matulog sa bahay niyo eh. Dahil nag-aalala ako sa'yo. bakit ka naman mag-aalala sa akin? Galit na rin sa'yo si Adoy. Hindi naman ako natatakot sa kanya. Si Adoy, maaaring walang magagawang masama sa'yo. Kayang-kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Pero makapangyarihan ng ama ni Adoy na isang maligno. Napakalakas niya. Parang bakal ang mga kamay niya, nasunggaban niya ako eh. At malamang napatay na niya ako kung hindi dumating at umawat sa kanya si Aling Perla. Sa iyo ako nag-aalala, Chris. Baka pagtangkaan ka na namang patay ng maligno sa utos ni Adoy. Makapag-iingat na ako. O ako din, makapag-iingat rin. Pero titiyakin kong walang magagawang pinsala sa atin ang malignong ama ni Adoy. Paano? Aalamin kong paraan kung paano mapupuksa ang maligno. Akala ko hindi ka napapalik dito sa gubat at makikipagkito sa akin. bumalik ako para hingin ang tulong mo, aking ama. Hindi ko nasunod ang utos mong patayin ang lalaking ng api sa iyo. Hindi mo napatay si Chris dahil sa pakikialam ng aking ina. Kung hindi dumating at umawat sa akin ang nanay mo, tinurog ko na sanang katawan ng lalaking ng api sa iyo. Dahil galit ako sa mga mapang api. Kung ganun, galit ka rin sa sarili mo dahil inampi mo at pinagsamantalahan ang aking inay. Pinagsisisihan kong naging kasalanan ko sa iyong ina. Pero kung hindi ko siya pinagsamantalahan, hindi ka sana'y sinilang. Kaya nga hindi ako galit sa iyo dahil utang ko sa iyo ang buhay ko. Kaya lang Ano, Adoy? Kaya lang naging magkamukha tayo. Kaya nilalait ako at pinangingilagan ng ibang tao. Ang mahalaga, nagkaroon ka ng buhay. Oo, aking ama. Buhay ako para makapagiganti sa mga taong nang api sa akin.
Kapag nagkaroon uli ako ng pagkakataon, hindi ko na hayaang makaligtas ang lalaking ng api sa'yo, anak. Dapat lang, Ama. Papatayin ko na si Chris. Ikaw ang papatayin ko, maligno! Lola Sabel? Chris, Bakit ho kayo napailing, mga isko? tama lamang na lumapit ka sa akin. Balita hong mahusay kayong albularyo sa ating barangay. Kaya naparito ako sa inyo. Matapos akong magsagawa ng ritual, maliwanag ang mensahe ng nabuong hugis ng kumukulong kapirasong kandila na inilubog ko sa tubig sa planggana. Ano pong... Nanganganib ang buhay mo sa kamay ng isang maligno. Dahil may taong nag-uutos po sa kanya, napatayin ako. Hindi mo ba magagawang pawiin ang galit sa iyo ng taong nag-uutos sa laman lupa na patayin ka? Mahirap po, mga isko. Dahil makitid ang utak at mapaghiganting taong yun na nagalit sa akin dahil na rin sa kagawa niya. Sinaktan niya ako kaya ipinagtanggol ko ang aking sarili at nabugbog ko siya. Kung ganoon, isa ang paraan para makaligtas ka sa tiyak na kamatayan. Ano pong paraan? Ang mapuksa mo ang maligno. May paraan po ba para mapuksa akong laman lupa? Meron. Ituro niyo po sa akin. Dapat talagang mabatid mo agad ang mabisang panlaban sa maligno, Chris, bago kanya mapatay. Lola Sabel. Tumabi ka, Adoy. Bitiwan niyo ang kutsilyong yan, Lola. Talagang nagdala ko nito nang palihim akong sumunod pag-alis mo ng bahay kanina. Dahil naghinala akong pupunta ka sa ama mong laman lupa. Lola, hindi ko po sinabi sa inyong makikipagkita ko sa kanya dahil alam kong galit kayo sa kanya. Suko sa langit ang ngit-ngit ko sa kanya dahil sa ginawa niya sa anak ko. At siya naging dahilan ng pagkamatay ng asawa ko. Kaya papatayin ko siya. Lola, uwag. Ama, papatayin ka niya. Hindi ako natatakot sa lola mo. Itatarak ko ang patalim na ito sa tapat ng puso mo, maligno. Papatayin kita! Papatayin kita! Hindi mo ko mapapatay. Hindi mo maungon sa katawan mo, maligno, ang kutsilyong itinara ko sa tapat ng puso mo? Hindi ka tinabla na patalim? Walang sandatang makapapatay sa akin. Kaya pala hindi ka napatay ng asawa ko nang tagain ka niya bago siya nahulog sa bangin. Lola Sabel, huwag niyo na hong pagtangka ang mapatay ang ama kong maligno. Napakalaki ng kasalanan niya sa akin, Adoy. Sa ating pamilya. Patawarin niyo na ho siya sa ginawa niyang pagsasamantala sa aking ina. Dahil sa kanya, namatay ang lolo mo. Hindi mahuhulog sa bangin ang lolo ni Anoy. Hindi siya mamamatay kung hindi niya ako tinangkang patayin. Kampong ka ng demonyo! Laman lupa! Hindi ako masamang maligno. Dapat kang mamatay! Wala akong kamatayan. Hindi ako naniniwalang wala kang kamatayan. Walang nilalang dito sa lupa ang hindi mamamatay. Lola, tama na ho. Bitiwan mo ko, Adoy! Sabing huwag niyo nang pagtangka ang mapatay ang aking ama. Adoy! Huwag na ho. Dahil ako ang makakalaban niyo. Masama ang loob ko sa anak mo, Perla. Nay, pagpasensyahan niyo na ho si Adoy. Pinagbantaan niya akong kakalabanin dahil sa pagtatanggol sa kanyang amang maligno. Hindi alam ni Adoy ang ginagawa niya. Alam niya, binata na siya at nasa hustong gulang na.
Kinampihan ho niya ang ama niyang lamang lupa dahil umaasa siyang ipagtatanggol siya noon. Ako ang lola niya, ang dapat na kinampihan niya. Hayaan niyo. Pagsasabihan ko si Adoy pag-uwi niya. Dapat nga, tinulungan niya ako mapatay ang malignong nagsamantala sa'yo para maiganti namin ang kaapihan mo. Langit na hong bahalang magparusa sa naging kasalanan sa akin ng maligno. Hindi, Perla, hindi. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, ako mismo ang uutang sa buhay na laman lupang yon. Pero kayo na rin ho ang nagsabing hindi siya tinatabla ng patalim. Pwes, maghahanap ako ng ibang paraan para mapatay ko siya. Inay, wag. Huwag kayong magbalik dun sa gubat. Perla, Huwag niyong ilagay sa peligro ang buhay niyo. Baka sa susunod na magkaharap kayo ng maligno, madisgrasya na kayo. Mabuti nagtyaga kang maghintay sa isinagawa kong ritual, Chris. Dahil sabi nyo, gagamitin yung lahat ng inyong nalalaman para malaman kung paano mapupuksa ang maligno. Dahil malaking paniniwala ko na kung makapangyarihan ang laman lupa, meron din siyang kahinaan. Totoo kayang pinaniniwalaan nyo yan? Totoo. Matapos akong magsagawa ng ritual, batid ko na ang mabisang pamuksa sa laman lupa Ano ho? ay ang binasbasang krusipiho. Binasbasang krusipiho? Oo, Chris. Ang krusipihong binasbasan ang makapapatay sa maligno. Hindi ka panipaniwala, Chris. Oo, Diana. Hindi rin ako makapaniwala sa sinabi sa akin ng mga isko kagabi. Pero naniniwala ako sa kanya. Kaya nang malaman kong naglalaba ka rito sa tabing ilog, na parito ka agad ako. Para malaman mo na may panlaban na tayo sa maligno. At para mabantayan tuloy kita rito habang naglalaba ka. Wala namang pwedeng gumawa ng masama sa akin dito. Si Adoy. Uy, sa liit ng katawan niya. At nagtangka siyang gawan ako ng masama. Hampasin ko pa siya ng palo-palo. Maaaring walang magawang masama sa iyo si Adoy. Pero ang ama niyang maligno. Hindi rin ako natatakot sa laman lupa. Lalo pa ngayon na nalaman kong pwede siyang mapuksa sa binasbasang krusipiho. Kaya nga ako dumaan sa simbahan para basbasan ni Father itong dalawang krusipiho. Yung isa para sa akin at ito para sa iyo. At saka huwag nating ihiwalay sa ating katawan yan. Dapat. Ngayon, may mabisang pangontra at panlaban na tayo sa maligno. Ay, lalong hindi makakagawa ng anumang laban sa atin si Adoy. Oo nga, Diana. Dahil walang silbi ang kapangyarihan ng maligno sa mga krusipihong benditado. Mabuti pala. Naisipan kong palihim na magmatsyag kay Diana habang naglalabas siya sa tabing ilog. Nakita ko rin sa likod ng malaking batong pinagkukublihan ko ang pagdating ni Chris at narinig ko ang pag-uusap nila. Pero wag pa rin tayong pakakasiguro, Diana. Maaaring lumapit pa rin sa atin si Adoy kahit may iniingatan tayong krusipiho. Ngayong nalaman ko na ang binasbasang krusipiho pala ang mabisang pangontra at pamuksa sa lamang lupa. Hindi na ako magtatagal dito. Kailangan makausap ko ang aking amang maligno para mabigyan ko siya ng babala bago siya mapuksa ni na Chris at Diana. Ano, Adoy? Benditadong krusipiho mo. Bakit parang namutla ka, ama kong maligno? Kasi totoo ang narinig ko kina Diana at Chris na yun ang mabisang pangontra at pamuksa sa'yo? Oo, Adoy. Aba, Kung makapangyarihan ako, meron din akong kailangan. At yun ay ang krusipihong benditado. huwag kayong mag-alala, ama. Hindi ako maaaring lumapit sa mga nangaapi sa'yo.
kapag meron silang iniingatan ka ron. Ako nang bahala. Tuturuan kita at tutulungan para hindi nila magamit sa'yo ang iniingatan nila. Adoy. Sa akin, walang epekto yun. Kaya madali kong maagaw yung kina Diana at Chris. Pero kailangan kumilos ka na, Ama. Patayin mo na si Chris bago ka pa niya mapinsala. Patayin mo na siya! Tamang-tama ang pagpunta ko rito kina Diana. Bago ako makalapit sa bahay nila, nakita kong lumabas doon si Chris at umalis. At inihatid pa siya ni Diana sa trangkahan. Hindi na ako mag-aaksaya pa ng oras. Kikilos na ako bago makabalik si Diana sa bahay nila. Lalabas na ako dito sa likod ng punong pinagkukublihan ko. At ilalabas ko na sa bulsa ko ang panyong may pampatulog na inihanda ko sa pagkakataong ganito. At ngayon nakalapit na ako sa likod ni Diana nang hindi niya namamalayan. Ipapaamoy ko sa kanyang panyong may pampatulog. Ngayon na... Hindi ka makakapiglas, Diana. Yan. Ngayon bumagsak ang walang malay dahil sa pampatulog na ipinaamoy ko sa'yo. Dadaling kita sa isang kubling lugar at magagawa ko sa'yo ang gusto ko. Ang lahat ng gusto ko. Bakit kaya pag-alis ko sa bahay ni na Diana, parang bigla akong kinabahan? Wala naman akong dapat ikabahala dahil nabigyan ko si Diana ng konsepyong benditado. Ano yun? May kumalas ko sa likod ng punong madaraanan ko. Teka, baka maligno. Kaya ilalabas ko na itong resepiyong nakasabit sa leeg ko. Ngayong hawak ko na ito, wala na akong dapat ikatakot. Kung ang malignong ama ni Adoy ang nasa likod ng puno, ito, itatapat ko ito sa mukha niya para mapuksa siya. Ngayon na! Walang maligno rito sa likod ng puno. Wala siya. Narito ako sa likod ng lalaki. Ang maligno! Bago mo magamit sa akin ang hawak mo, akin na yan. Balik mo sa akin yan. Tama man ako si Adoy. Lansihin lamang kita. Maagaw ko na sa iyong mabisang pangontra sa akin. Ang prinsipyong benditado na matapos kong maagaw sa iyo, tatapong ko. Maligno! Ngayon, lalaki. Ngayong naitapon ko na sa malayo. Wala ka ng panlaban sa akin. Sandali! Ngayong nasubukan uli kita, hindi na kita paniligasin pa. Dahil paghihiganti ko ng anak kong inapi mo, tutulugin ko lang ang katawan mo. Mamamatay ka na! Bitiwan mo akong maligno. Hindi ako papayag ng mapatay mo. Nagsasayang ka lang ng likas na kayo. Para mabitiwan mo ko. Iumpog kong ulo ko sa mukha mo. Kahit anong gawin mo, hindi ka makaliligtas sa iyong kamatayan. Papatayin na kita. Aba! Wag! Adoy! Huwag mo munang tapusin ang buhay niya, Ama. Sinabi mo, patayin ko na siya. May naisip akong magandang gawin bago siya mamatay. Pero, napatay mo na yata siya. Buhay pa. Buhay pa yan. Hindi na siya gumagalaw. Nawalan lang siya ng malay nang bigayin ko ang katawan niya. Tama lang na hindi mo siya napatay, Ama. Bitbitin mo siya at si Diana. Adoy. Sundin mo ako, aking Ama. Sundin mong lahat ng sasabihin ko sa'yo para mas masiyahan ka sa gagawin kong paghihiganti sa mga taong nang api sa akin.
Abel, anong maitutulong ko sa inyong mag-ina? Mang Isko, isa ho kayong mahusay na albularyo. Naparito ho kami sa inyo. Dahil baka matulungan nyo ang aking apong si Adoy. Si Adoy na anak sa'yo ng isang maligno? Alam nyo? Pinaalam sa akin ni Chris. Mang Isko, binubulag ho ang aking apo na matinding hangaring makapaghiganti sa mga taong nanlait at nakapanakit sa kanya. Kaya lumapit ho siya at nagpatulong sa kanyang amang lamang lupa para siya'y makapaghiganti. Lubhang makapangyarihan ng maligno. May paraan ho ba? May alam ba kayong paraan para hindi makapagsabog ng lagim ang maligno sa utos ng aking anak? Ayan, Adoy. Nasud ko na ang gusto mo. Ang utos mo. Binitbit ko na ang 2 ulang balay ng katawan mo dito sa loob ng kuweba. Dito, sa kung saan magagawa mo sa kanila ang lahat ng gusto mo. Sige, Ama. Iwan mo na kami. Ang buong akala ko, ipaghihiganti kita sa 2 ito na nang-api sa'yo. Oo. Kaya nga papatayin ko na sila. Bago mo sila patayin, may gagawin muna ako sa kanila. Para mas maging masakit sa kanila ang aking paghihiganti. Ano ang gagawin mo, Adoy? Ano? Mang Isko, bakit ho kayo napailing? Dahil sa mensahe na nabuong kapirasong tunaw na kandila na ibinuhos ko sa tubig sa palanggana. Ano? Mensahe, Mang Isko? Sa mga sandaling ito, sa mga kamay na ng maligno na kasalalay, ang buhay at kamatayan ng magkasintahang Chris at Diana dahil sa kagagawan ni Adoy. Ang anak kong si Adoy? Siya ang nagdidikta sa kanyang amang maligno para magsabog ng lagim. Nakalulungkot nga lang na may hangganan ng karunungan ko. Mang Isko, wala akong kakayahang pigilan ang pagsasabog ng lagim ng maligno. Makitot ang katawan mo. Nasaan ako? Bakit nakagapos ang mga paa at kamay ko? Hindi ko makalaga ang mga baging na nakagapos sa mga kamay at paa ko. Kuweba itong kinaroroonan at sa liwanag ng buwan na nagmumula sa labas. Nakikita kong may babaeng nakahiga sa tabi ko. Si Diana. Nakagapos rin ang kanyang mga kamay at paa. At parang wala ring mali. Diana! Salamat na kamalay na siya. Chris? Ako nga, Diana. Nasaan tayo? Narito tayo sa isang kuweba. Bakit narito tayo? Bakit tayo nakagapos? Hindi ko nga maintindihan. Nagisnan ko na lang na narito tayo. Ang huling natatandaan ko, sinunggaban ako ng maligno. Ang maligno? Oo, Diana. Si Adoy. Ang maligno. Ang ama kong lamang lupa. Ang nagdala sa inyo ni Chris dito sa kuweba. Sa utos ko. Matapos kitang paamuyin ng pampatulog. Hayop ka, Adoy. Kasalanan nyo rin. Kaya ginawa ko ito sa inyo. Wala kaming kasalanan sa'yo. Nilait mo ako, Diana.
Hindi kita lalaitin. Kung hindi ka naligaw sa akin. Ikaw ang sumira sa pagiging magkakaibigan natin, Adoy. Ikaw, Chris! Ikaw ang nagtulak sa akin para harapin ko at tingnan ng tulong ng ama ko na isang maligno. Muntik mo na akong pinatay! Ipinagtanggol ko lamang ang sarili ko. Ikaw ang nag-umpisang manakit sa akin kaya nasaktan kita. Malas mo. Hadlang ka sa akin. Malaking hadlang ka sa pagmamahal ko kay Diana. Kaya kailangang mawala ka sa landas ko. Papatayin mo ako? Oo! Papatayin kita para hindi mo maagaw sa akin si Diana! Wag! Wag, Adoy! Hindi ko inagaw sa iyo si Diana. Nagmamahalan kami. Kaya kami nagkaroon ng relasyon na hindi mo matanggap. Mahal ko si Diana! Mahal na mahal ko siya. Kaya kailanman talagang hindi ko matatanggap na mapunta siya sa ibang lalaki. Maawa ka kay Chris. Huwag mo siyang patayin. Dapat lang siya mawala para maagaw kita sa kanya, Diana. Pero bago siya mamatay, ipatitikim ko sa kanyang iba yung sakit ng pag-iiganti ko sa kanya. Adoy. Manood ka, Chris. Bago kita patayin, panuurin mo kung paano ko pagsasamantalahan si Diana! Huwag! Walang makapipigil sa gagawin ko. Aangkinin kita, Diana, sa ayaw at sa gusto mo! Wag! Wag, Adoy! Huwag! Daliga! Huwag, Adoy! Halip ka! Halip ka! Iwan mo ko, Adoy! Walang magagawa ang pagpupimiglas mo, Diana. Sa ayaw at sa gusto mo. Aangkinin kita habang nanonood ang nobyo mo. Pagsasawaan kong katawan mo. Adoy, bitiwan mo ang babaeng yan. Bitiwan mo. Aba kung maligno, bakit mo ako itinulak? Hindi ako papayag na mag-api ka. Kayang nagawa kong pagkakasala sa iyong ina na ako'y pinagsisihan. Huwag mong adlangan ang paghihiganti ko. Hindi ka pala naapi, Adoy. Ikaw ang nang-aapi. Kaya wala kang dapat na ipag-iganti. At kaya hindi mo maaasahan ang aking tulong. Hangal ka, ama ko! Gayag wala na ako magiging pakinabang sa'yo. Buburahin na rin kita sa aking landas. Pati ako na sarili mo ang makakalapanin mo. Oo! Papatayin mo. Oo! Dahil walang ama-ama sa akin! Masama ka, Adoy. May timang iyong muli. Para hindi mo mahadlangan ang anumang gagawin ko. Ito, ang krusipihong ito. Na kinuha ko kay Diana. Ito ang gagamitin ko laban sa'yo! Huwag, Adoy. Itataro ko sa iyong dibdib ang binasbasang krusipihong ito! Yan! Papuksa ka, maligno! Mamatay ka! Sama mo, Adoy. Bago ko mamatay, sasama kita sa kamatayan. Inay, wala na ho si Adoy. Pinatay daw siya ng sarili niyang amang maligno. Nagkamatayan nga daw si Adoy at ang ama niya laman lupa ay yung kina Chris at Diana. Nagbayad lamang ang maligno sa malaking utang niya sa iyo, Perla. At sarili pa niyang anak ang siyang sumingil sa kanya. Pero si Adoy, sarili niya pang ama ang pumatay sa kanya. Talagang yun marahil ang kapalaran ng anak mo. Kahit pa sabihing masamang tao si Adoy, anak ko siya. Mahal ko siya. At napakasakit sa akin ang pagkawala niya. Wala na tayong magagawa. Maliban sa tanggapin ang maluwag sa loob natin ang pagkawala ni Adoy. Ang taong mula pa sa kanyang pagkabata ay naging malungkot at miserable na ang buhay. Dahil sa kanyang pagiging anak ng maligno.
ang lamang lupa ay maaaring makagawa ng pagkakasala na gaya ng tao. Subalit, malagim ang kabayaran sa kasalanan ng maligno.